Ang ginagawa ni BBM, nagsasalita lang yan, magsasalita lang yan sa SONA, katulad ng mga naunang SONA. Wala naman pong yung mga nauna niyang SONA na pagtaas ng presyo ng bilihin, meron bang malawakang napakulong na mga smuggler? Meron bang malawakan na napakulong na mga hoarder? Nang huli nga sila, bigas lang eh. Hindi nyo alam kung sino may-ari nun? Tip ko lang po. Hindi po yan droga na lumalangoy yung imbaka ng bigas o bodega ng bigas. Hindi po yan droga na lumalangoy at nakukuha. Okay pa yung kapanipaniwala pa eh. Nakuha namin itong mga droga na lumulutang-lutang sa dagat. Pwedeng wala talagang tao yun. Pero yan pong imbakan po ng bigas. Hindi nyo po matutukoy kung kanino po, sino nagme-may-ari nun. Simple lang po, tumawag kayo ng tricycle. Kanino to? Ay kay ano po yan? Kay Don Jose maibibigay po kung sino po yung may-ari eh. Ay kay Doña Lukring po yan. Sinabi mo rin yan eh. Kaya po, ang purpose niya ng pagsasalita, persona purposes lang. Para makadinig ng palakpak. Gusto niya lang makarinig ng palakpakan, kaya niya sinabi. Alam niyo po kung sino yung unang mga pumalakpak? Yung mga involved sa flood control project para hindi sila mahalata. Yung mga proponent, ano nga po sabi ni Bryce Hernandez? Lahat ng proponent binigyan namin. Lahat ng proponent may porsyento. Kaya pag may nag-proponent, ibig sabihin, pag meron pong nag-insert, kayo yung nag-insert. Kayo po yung proponent o kayo yung nag-amend. Gamitin na natin lahat ng terminong gusto nila. Proponent, ginagamit ng mga kontraktor para malaman kung sino ang bibigyan nila ng porsyento. Insertion, ginagamit yan ng mga naghahanap ng mga magnanakaw. Amendment, ang ginagamit ni Risa Hontiveros. Para kunwari wala siyang insertion. At kunwari wala siyang porsyento. Por Diyos porsyento. Sinabihan ka ni Cynthia Villar noong siya ay senador. Bakit gusto mong ipatayo condominium kaysa ibenta na lang yung lupa ng 500 a month? Kaya pa ng mga mahirap. Dahil sa porsyento mo sa itatayong condominium. Hindi ka nakakibo. Yung mga nagmamalinis kaysa salin. Kiko Pangilinan, lahat ng mga nagmamalinis. Bakit hindi mo sinama yung sa salin yung kayamanan ng asawa mo? Abogado ka. Alam mo dapat nilalagay yung kayamanan ni Sharon. Tignan nyo. Yan ba gawa? Ganyan po. Yan po yung mga yan eh. Hindi ako nagsabi niyan. Kami po gumagawa ng salin. Sinasama talaga yung kayamanan, yung ari-arian. Kaya lang, dahil pareho kaming government employee at that time, talagang isasama talaga. Pero sinabi po ng ombudsman na pati yung sa asawa mo, kayamanan ng asawa mo isinasama. Wala lang, 'di ba? So lumalabag po sila sa SALN law. Nilalabag nila yung SALN law pero wala silang pakialam. Sila kasi nagtatakda na makasalanan at hindi. Batas yung nilalabag nila eh. 'Di ba? Ang sabi sa SALN, pati kayamanan ng asawa mo, pati pag-aari ng asawa mo. Bakit hindi? Kala nyo, lusot lang yun? Hindi po. Yun po ang nakalagay sa batas. Pero dahil sila po ay mga dilawan, pwede po silang lumabag sa batas. Si Dilima, may asawa si Dayan. Pero dahil dilawan sila, hindi po pwede silang makasuhan ng ganyan. Kahit umamin pa siya. Dilawan sila eh.
Excuse ang mga dilawan. Si Risa Ontiveros, may insertion. Dahil dilawan sila, hindi insertion ang tawag dyan, amendments. Lusot na. Walang pwede magkaso. Dilawan eh. Puki ng batas yan. Pero pag Duterte ka, pag ilang bilyon nga pala yung insertion? 3 bilyon ni Ontiveros. Pero kung Duterte ka, Duterte apelyido mo, tamang hinala lang. Ayaw mong ipaliwanag yung confidential fund. Malamang ninakaw mo yan. Asan ang ebidensya? Wala. Anong ebidensya nyo na ninakaw? Wala. May testigo ba na ninakaw? Wala rin. Ano lang yun? Kasi hindi niya ipinapaliwanag eh. Di magnanakaw din si BBM. Hindi niya pinapaliwanag yung confidential fund. Magnanakaw din yung AFP, magnanakaw din yung DILG, magnanakaw ang lahat. Ay hindi, mga dilawan sila eh. Si Marcos yan eh. Paano magnanakaw yan? Yung dilawan, excuse yan. Mga tauhan sila ni Marcos eh. Ganun, applicable lang yung katwiran na pag hindi mo maipaliwanag, malamang magnanakaw ka sa mga Duterte. Oo, applicable lang yan sa Duterte. Hindi po pwede sa mga Marcos i-apply yan. At hindi rin pwedeng i-apply yan sa mga dilawan. May batas tayo para sa Duterte. Nakasulat yan sa batas. Batas nila. Katulad ng, wag kayong mainip. Kasi, kaya wala pa nakakasuhan, kahit matagal na yung alam na ng lahat kung sino ang dapat kasuhan. Wag kayong mainip. Kasi due process eh. Bakit si Duterte? Oras lang nainip na si General Torre. Oras lang, hindi araw ang pinag-uusapan. Oras lang. Pinadakip na agad. Ay, Duterte yun. May batas kami para sa Duterte. Iba yung batas para sa Duterte, iba yung batas para sa mga dilawan, iba yung batas sa mga kamag-anak at mga kaibigan at mga supporter ng Marcos. Magkakaiba yung batas ng Pilipinas. Ganun pala. May batas pala para sa Duterte. Pukin. Ang tagal nyo na si BP Sara na gustong ni isang testigo, wala nagsabi na ninakaw ni BP Sara yung 125 million. Samantalang ito, anong problema ni BP Sara? Ginastos daw ng 11 days. Yung diniliberan ng 1 bilyon ng isang araw. Ay wala yan. Kamag-anak yata yan eh. Pag kamag-anak, hindi kaso yun. Pero pag Duterte ka, putya, kahit walang kaso, gagawang ka ng kaso. Sometimes, we have to bend the law. Is it right, Mr. Secretary? Yes, sir. Due process, puki ng napakasimple lang yan. Asan yung pinagawa mo? Wala. Pero kumubra ka, oo. Pero i-due process nyo ko. Wala kang ginawa eh. Binayaran ka namin, bakit mo tinanggap? Oo, pero patunayan nyo yan. At saka may due process ako dapat. Putang. Hindi naman ako Duterte. Duterte lang ang walang due process. Okay. Kaya etong Makabayan Black, yan pala yan yung sinasabi ni Chavit Singson na ilalaglag naman ngayon yung mga mayor. Chavit, isa ka ba sa mga ilalaglag? Sasabihin na naman ng mga yan. Away lang ni Chavit yan tsaka ng mga Marcos. Ano ngayon? Kahit maaway ng pampamilya, pwede nating gamitin eh. Kung totoo naman yung sinasabi, di ba? Bakit meron ba?